Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for July 16 to 31, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see, Gemini. What's the energy? July 16 to 31, 2025. May lumabas. Oh, Justice card. So, maaring may decision making. This is also bringing balance into your life. Let's see what else. Overall energy, possible challenge, opportunity, blessing. Oh, okay. There is a new source of happiness sa inyo. Maaring bagong trabaho, bagong career, bagong relationship. You have opportunities to be with your loved ones. Pwedeng meron kayong get together or special event, important event together with the family. Pwedeng may travel opportunities. Bottom of the deck is the Five of Cups, Knight of Wands. Meron kang na-miss na opportunity na gagawin mo ulit. Or yung tipong, halimbawa, meron kang, let's say dati gusto mong mag-start ng business. Tapos, hindi mo natuloy kasi for some reasons, naging busy ka na sa ibang bagay. So, hahabulin mo yon. Kumbaga, susubukan mo ulit. Oo. So, parang hindi mo pa siya ma-let go. Pwede rin tong connection with the person na nung una is hindi mo sineryoso or hindi mo pinursu ang isang person sa buhay mo. And then ngayon, meron ka ng pagkakataon. Na i-pursue yung person na to. You have the Two of Pentacles. So, it's going to be busy, no? Ngayong second half ng July. Pero I think may balance, no? Na yes, busy ka sa career, trabaho, career or relationship. Pero may oras ka pa rin sa sarili mo. May oras ka pa rin na mag-enjoy. Meron ditong happiness, merong celebration. Maaring yung iba sa inyo may matatapos kayo na pinag-aaralan ninyo. Can be a course, pwedeng short course to, online man to, or offline, or nasa university. You'll be able to finish that. Or meron kang ma-accomplish na task sa iyong trabaho or sa business mo or sa school mo na magsa-celebrate ka with your loved ones, with your family. I also see na meron ka pang gustong paunlarin sa buhay mo, especially related to your career or sa negosyo or investment na pinapasok mo. Pwedeng ikino-consider mo rin ang pagtatrabaho sa ibang bansa kung yan yung interest mo. So, your overall energy is the Page of Swords. Very curious. Maraming gustong malaman. You are researching. Pwedeng meron kang, ang tawag nito yung self-study. Ayan. This is also about communication with someone. So, pwedeng merong important communication for you ngayong July. This can be related to your career, your job, or sa boss mo, or sa business mo. You have a challenging situation sa boss. Pwedeng, kung ikaw ay, you are reporting to a boss, pwedeng may mga iko-question or meron siyang mga kailangang information na kailangan mong ibigay or task na kailangan mong magawa in a specific period of time. So, maaring may pressure sa'yo ang iyong boss. Yung iba naman kung kayo ay may negosyo, pwedeng may hinahabol ka ngayon na mga, let's say, yung mga records, no? Records ng business mo, yung mga paperworks, no? Administrative work. Some of you naman, kung meron kang
loan, merong loan na tinitake, pwedeng medyo ma-delay or maaring sa ngayon hindi mo pa makita yung resulta ng loans na yon financially, no? Pwedeng may delay, hindi pa mai-release sa'yo yung pera, okay? And then for your opportunity, Ten of Cups, this is about fulfillment in terms of your emotions. Pwedeng merong bagong family member na papasok sa buhay ninyo. Pwedeng bagong jowa, bagong asawa, bagong bagong anak, ano, pwedeng ganon. Yung iba naman, this can be, yung halimbawa, anak nyo mag-aasawa na, no? New member of the family. Okay? And then your blessing is the Ace of Cups. This is happiness pagdating sa mga bagay na gusto mong i-pursue sa buhay. Pwedeng mas nagiging inspired ka, mas nagiging committed ka sa mga goals mo. Sa money, career, finances, definitely meron dito ang celebration, merong achievement, maaring meron kayong group project or sa department ninyo na proyekto na matatapos ninyo and you feel good about it kasi successful siya. You have the Devil and the Strength card. So, pagdating sa ang the Devil kasi can also mean overworking yourself pagdating sa work or sa trabaho. Kaya nga, you have to find balance dun sa mga bagay na importante sa'yo. I also see here, kung ikaw ay nasa career path na, alam mo yun, merong mga temptation sa paligid. Oo, medyo mag-ingat. Lakasan mo yung loob mo na wag ma-fall sa mga temptations. Kasi syempre, sa'yo rin yun babalik. Okay? So, anything na sa tingin mo is unethical or hindi makakatulong sa trabaho, career path mo, or sa finances mo is iwasan mo na. Kasi pwede ring parang yung mga tipong tawag nilang kapit sa patalim. Halimbawa, kailangan mo ng pera, tapos, kumbaga, okay ka na lang doon sa loan na may malaking interest na hindi mo alam kung kaya mo bang bayaran, 'di ba? So, I think yung resources mo ang mas kailangan mong pagtuunan ng pansin kung paano mo 'to mas mapapalago. Sa relationship naman, Nine of Swords. Yung iba sa inyo, medyo nag-overthink pagdating sa relationship, no? If you are connecting with someone, pwedeng meron kayong hindi pagkakaunawaan, lalo na kung may asawa na kayo, related sa dynamics ninyo sa bahay. Like, may mga gusto kang gawin sa bahay, yung partner mo, ayaw niya yon, di kayo nagkakasundo. But, I think, kailangan nyo lang tong talagang pag-usapan ng maigi. Oo, kasi pwedeng may feelings ka na, hindi ka masaya or parang naiinis ka sa person mo, pero tinatago mo na hindi alam ng person mo na ganun nararamdaman mo. So, you have to be open para mapag-usapan nyo kung ano man yung challenge na yan, hindi nyo pagkakaintindihan. Kasi eventually, maayos nyo rin naman yan. So, if you are single, I'm seeing here na yung iba pwedeng iwasan yung yung pag-e-entertain sa maraming tao, maraming potential partners kasi pwedeng in the end ikaw rin yung mamroblema. Oo. 'Di ba? Kasi kapag single syempre wala kang commitment. Pero marami ka namang nakakausap. So pwedeng mag-create ng confusion yon sa person that you are dealing with or pwedeng mag-create ng conflict. So, kung talagang ang importante, mag-set ka ng boundaries na wag mong paasahin kung hindi mo naman talaga balak jowain. 'Di ba? Oo. So, you have Scarab. Scarab is about second chances. So, pwedeng meron kang bibigyan ng chance sa buhay mo. This can be a relationship, connection, friendship,
or an opportunity na hindi mo pinansin before, pero ngayon, bibigyan mo na ng chance. Okay, you have the Moth. Moth is your intuition, your instinct. This is also your reliability, no? Yung pagiging sigurado sa mga bagay-bagay. Yung iba sa inyo malakas ang inyong instinct, yung intuition nyo, na alam nyo lang talaga na yun yung kailangan nyong gawin or best thing to do. You have Whale. Whale is about communication, harmony, authenticity, pagpapakatotoo sa sarili. So, makakatulong talaga yan, yung pagiging totoo mo sa sarili mo, sa ibang tao, para sa mas maayos na relationship mo sa iba. Hindi lang yan sa romantic, pwedeng sa mga katrabaho mo, mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw, sa community mo. Ooh, happiness. There's happiness. Pwedeng yung iba sa inyo, meron kayong matatanggap na bulaklak or meron kang pagbibigyan ng bulaklak. And I think this is an opportunity for you to be with the people you love. Like, may bonding moments kayo together. Beware of self-delusion. Ayan. So, yun nga, maari kasi meron ka mga gustong gawin sa buhay pero hindi mo siya talaga totally ginagawa because you feel like hindi ka pa ready. So, pero at the same time, akala mo okay lang yun. Hindi get what I mean. Kasi minsan, akala natin we are on the path na yun yung makakabuti para sa atin. But in the end, hindi pala, it's all in our minds. Nasa isip lang pala natin yun. So, it's time to ground yourself and be more realistic sa mga goals mo at sa mga plans mo at sa mga actions mo. Kung in alignment ba yun. What is has no bearing on what will be? What does your ideal life look and feel like? Ayun. So, syempre importante rin na alam mo kung ano yung gusto mo for your life moving forward. Kasi, at least, alam mo yung direction na tatahakin mo kasi hindi mo alam. 'Di ba na, oy, bahala na si Batman. So, syempre, yung papadala ng universe, bahala na rin. Kung ano na lang din ang pumunta sa'yo. So, you have to make sure what you want, no? Ano yung gusto mo. At yung feelings na yon should match. Kailangan magma-match yon doon sa gusto mong matanggap or gusto mong ma-experience. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.